Dito sa Little Manila sa Toronto, isinasagawa ang taunang Taste of Manila Festival, isa sa pinakamalaking pagdiriwang ng kulturang Pinoy sa Ontario. Pero matapos ang trahedya sa Lapu-Lapu Day sa British Columbia, ang pagdiriwang ngayong taon nakakita ng pagbabago. May additional na tinatawag na yung safety barrier on both ends. We will be adding it. But at the same time, sabi nila is walang foolproof na ang vigilance. So we will have additional security and police presence will be there. Ayon kay Danilo Baluyot, Executive Director ng Taste of Manila, magtatayo sila ng lugar na maaring lapitan ng publiko para sa anumang security issues. Siyempre, pagka pumunta ka sa festival, lalo na to sa Taste of Manila, we have to be also vigilant na pag meron kita tayong something, we can report. We will have an emergency section that people can reach out. Bagamat bahagi ng paghahanda sa festival ang pakikipagpulong sa City of Toronto, mas naging mabusisi ang talakayan ng organizers at syudad ngayong taon matapos ang insidente sa Vancouver. Sinisiguruan nila ang mas mahigpit na seguridad pagdating sa mga pagtitipon. Isang festival summit for safety ang isinagawa rin kamakailan na dinaluhan ng mga festival organizer. Anunsyo ng syudad, mahigit $2 milyong na pondo para sa festival security. Ang importante mapakita doon is it's a safe but the solidarity is there. That's very important kasi parang ang city is showing its full support, right? So they even put an additional funding for safety and security of all festivals here in Toronto. With the support of the Office of the Mayor, Olivia Chow. Sa mga festival sa British Columbia, dinoble rin ang bilang ng mga pulisya at nagtayo ng mga barikada para gawing mas ligtas ang mga pagtitipon. We have our robust security measures, like we hired third-party security to man the outside parking, also the traffic management. And then of course here, like outside there's RCMP, there's inside RCMP, and there's also like Vancouver Police Department, and also the Royal Canadian Navy. They rolled up their sleeves and volunteered their time. Dala pa rin ng komunidad ang bigat ng trahedya noong Abril, pero hindi ito humadlang para sa mga Pilipino na dumalo sa Pinoy Fest We Rise sa Burnaby kamakailan. Actually, nung una, nakakatakot. Sinabi din ako ng tatay ko na parang mag-ingat, ganun. Pero last year naman nakapunta kami dito and alam naman namin secured yung place kasi may covered. Although parang may sense na nakakatakot pa din at saka may sense of trauma from the previous tragedy na nangyari. Pero I think this time it's better to celebrate yung nagawa nating solidarity and sense of community. Aminado ang mga organizer ng Taste of Manila sa Toronto sa posibleng pangamba sa pagdalo sa festivals dahil sa pangyayari, pero mahalaga rin nila na maipakita ang sama-samang pagbangon ng komunidad mula sa trahedya. We have to show na tayo sama-sama. We are one. Like I said, even like when I said during that press conference, I said, Taste of Manila is not only for the Filipinos, not only for Toronto, but for the whole of Canada and beyond. So, we are open sa mainstream. So, pinakita natin na magkakasama tayo na not one tragedy cannot stop us from celebrating our culture. Gaganapin ang taunang Taste of Manila sa August 16 at 17 sa Bathurst Street at Wilson Avenue sa Toronto. Keisha Balatbat, Omni News, Toronto.